Narito na ang muling pagsingkaw ng binansagang Rapido sa radyo. Sa kanyang muling pagpalahaw ay mabusising hihimayin ang mga napapanahong usapin. Makikipagpanayam sa mga taong nasa likod at harap ng mga balita. Mas pinalawak, mas pinatindi, mas pinaanghang, mas pinatapang, mas mapalasik, ngunit balansyadong pagsuri ang inyong maririnig. Rapido Alan Season. Isinilang upang ipagtanggol ang kabutihan laban sa kasamaan. Rapido Alan Season. Walang puwang ang kabuktutan, kasinungalingan at pagkamal sa kaban ng bayan. Rapido Alan Season. Rapido Alan Season. Alam mo ninyo mga kabayan, maganda ho nagtagumpay ho yung pagbubukas ho ng klase nung Lunes. Ito rin ho yung obserbasyon ni Vice President and Secretary of Department of Education, Sara Duterte. Nagtungo ho mga kaibigan sa Dinalupihan Elementary School dyan sa Bataan si Vice President Sara at pinangunahan ho yung pagbubukas ng klase. Ayon ho sa ating DepEd Secretary at Vice President Sara Duterte Carpio, ang pagbubukas ho ng klase sa panahon ho ng pandemya ay mabigat ho na hakbang mga kaibigan, sapagkat hindi pa ho ganap na tayo ho ay nakalaya dito ho sa pandemya. In fact, sa Metro-wide ho mga kaibigan ay patuloy ho na nadadagdagan ho yung mga tinatamaan ho ng COVID-19 mga kabayan. So dito ho, ngayon nagsimula na ho ang face-to-face classes. Umaasa po mga kaibigan na may aangat ho natin yung kalidad ng edukasyon. Sapagkat marami ho ang nawalan ho ng karunungan mga kaibigan dahil ho sa pananalasa ho ng pandemya nitong nakarang 2 taon ho. Sana ho'y may ibalik ho mga kabayan. Sapagkat kung tayo ho'y nakikipagpanayam ho sa mga magulang, ang sinasabi ho nila ay wala hong natutunan iniaasa kasi dun sa kung hindi ho mga magulang ang siyang gagawa ho ng mga lesson ng mga bata, yung kanilang tutor, teacher at kung sino-sino pa. At yung mga bata ho ay naglalaro na lamang ho mga kaibigan sa kanilang gadget. Totoo naman ho yan mga kabayan. So, marami ho mga kabataan na hindi ho natuto. Yun ho mga bagong hakbang sa prep, sa kinder or even grade 1. Yun ho mga kabayan ko, hindi ho marunong sumulat. Hindi nga nila may sulat ang kanilang pangalan. Bakit ho? Hindi ho natutukan mga kabayan ko. Wala hong face-to-face. Pero dyan ho, ang malaking kakulangan ho ay mga magulang. Huwag kasi nating iaasa mga kaibigan sa mga teachers lamang ho, lalo na ho sa unang hakbang ng pag-apak ho sa klase ng mga bata. Kaya nga ho, ang sinasabi ho natin ay ikalawang magulang yung mga teachers. So kayo ho ang genuine, kayo ho ang unang magulang, kayo ang tunay na magulang, kayo ho ang pagmumulan ng unang mga hakbang kung paano ho matuto ang inyong mga anak. Karamihan ho sa inyo umaasa ho kayo at nagagalit pa ho kayo sa mga teachers sapagkat hindi natuto ang inyong mga anak. Kayo muna. Huwag ho ninyong iaasa dun sa mga teachers na sila ho yung may pagkukulang. Kayong mga magulang ang nagkulang sapagkat hindi ho ninyo natutukan. Ganun lamang ho yun. Kalabisang sabihin ho mga kaibigan, wala hong natutuhan sa loob ho ng 2 taon. Wala talagang matututuhan ho yan. Kapag hindi ho kayo gagalaw, kayo muna ang dapat na gumalaw, kayo mga magulang. Sabi ho ng iba tila naglalaro lamang ho sa harapan ho ng computer gadgets mga kaibigan ang kanilang mga anak ditong mga nakaraang panahon. Ito hong panahon ng pandemya at online classes ho. Hindi naman ho nag-go-online para mag-aaral nagdodota at kung ano pa hong nilalaro ho mga kaibigan. Ano pa ba yung pangalan isang laro dyan? ML. Yung mga ganyan ho.
Ano matututuhanan ho niyan? Wala. Ang isa sa problema ho, mga kaibigan, na hindi ho nalutas ng Department of Education, nung magbukas ho ang klase nung Lunes, ay ang kakulangan ho ng classrooms. Itong classrooms, mga kaibigan, noon pa man, alam na ho ng gobyerno, mga kabayan ko, na taon-taon ay nagbabago ho ang bilang ng mga eskwela. Never naman ho na bumabaho ang enrollees Yearly, tumataas ho ang enrollees ho natin. Hindi man ho tumaas ang bilang ho ng grade 5 na ngayon ho ay grade 6. Pero sa dami ho ng mga new enrollees doon sa prep, kinder, or grade 1, meaning magagamit ho nila yung mga classrooms na iba. Magiging 2, 3, 4, or even 10 sections ang grade 1. Depende sa laki ho ng eskwelahan, ano ho. So, ang nakikita ho natin dyan, dapat yearly ay magdagdag ho ng classrooms itong Department of Education. At this time siguro, Madam Vice President Secretary Sara Duterte Carpio, kayo na ho siguro ang gagawa ho ng ganitong klaseng solusyon. Ang magdagdag ho ng classrooms. Sa Metro-wide, Metro Manila, mga kaibigan, hindi na uso yung gabaldon type. Ano ho? Sayang na ho yung espasyo. Hindi na uso yun hong sing level lamang ho ng classroom. Yung pathway. Hindi na ho ganon. Ang uso ngayon sa Metro Manila, mga kaibigan, nagtatayo ho ng building 5 palapag. Yung mga lower class, yung mga grade 1, grade 2, grade 3, doon ho sila sa baba. Yung mga nasa grade 4 or grade 5, nasa second floor, third, fourth, and fifth. Ganun ho ginagawa. Tapos meron ho safety measures na ginagawa ho dyan. Kapag nasa mataas na ho, nilalagyan ho ng grills yung malayo ho sa disgrasya. Walang po pwedeng madisgrasya, walang malalaglag, mga kaibigan. Ganun ho ang ginagawa. Dito ho, mga kaibigan, sa atin ho, marami pa rin ho, hindi ho na bago ang schools, ano ho. Marami pa rin ho sa elementarya. Dapat ho mabago na ho yan. Sapagkat kulang ho yung espasyo. So, yung mga luma na ho, at hindi mo naman po pwedeng dagdagan yung istruktura sapagkat yung mga paaralan nung araw, yung kanilang pundasyon ay good for 1-story building lamang. Ni second-story building, hindi ho po pwedeng patungan. So anong gagawin ho natin dyan? Whether we like it or not, we're going to demolish that. Gibain ho natin yan sa panahon ho na wala na hong klase. At mabilisan ho na magtayo ho ng 2 palapag, 3 palapag, or even 5-story building. Depende ho sa lugar ho. Kasi kung ang pinagtayo naman ho ng school ay swamp, dati hong putikan, tignan ho ninyo. Kung matibay-tibay ho, kasi magtetest ka ng soil dyan. Kung po pwede hong 5 palapag ho ang itatayo mo. So dapat alamin ho ng gobyerno ho yan, mga kabayan ko. Kailangan ho natin yan. Nakikita naman ho ninyo, sa nakaraang 10 taon, mga kaibigan, ilan ho ba ang populasyon sa Pilipinas? Hindi ho ba nasa 90? 90 million ang populasyon. Ilan ng populasyon after 10 years? Tayo ho nasa 115 million na ho. 115 million na dito ho sa Pilipinas. So, palaki ng palaki ang populasyon ho natin. Hindi ho bumababa, mga kaibigan, ang populasyon. Meaning, marami hong dumadagdag na mag-aaral ho natin. So, sila ho yung dapat ho natin na paglaanan ho
pondo para makapag-aral ho sila ng maayos, mga kaibigan. 2 taon na walang pasok pero hindi pa rin ho nalutas ng DepEd, mga kaibigan. Itong kakulangan ho ng classroom. Within that span, 2 years, sana tinignan ho, mga kabayan ko, ng gobyerno habang walang eskwela na nagpupunta sa eskwelahan. Nag-prepare sana ho ng gobyerno ng panahon ng Duterte na nagtayo ho ng maraming classrooms. Pero nakaligtaan ho, mga kaibigan, ng dating Pangulo, dating administrasyon, itong problemang ito. Naaksaya ho yung panahon. Wala ho sana na may istorbo, mga kabayan ko. Kasi ang pagtatayo ho ng eskwelahan, mga kaibigan, depende ho sa dami ho ng classrooms, depende ho sa klase ng gagawin, kung ilang palapag ho yan, hindi ho bababa ng 2 buwan lang. Siguro, gagamit ka dyan ng half year. Kahit sabihin mo pang 1 taon, 2 taon ho tayong walang face-to-face pinabayaan ho ng gobyerno. Dapat hindi lang ho tayo nakatuon dun sa pagsugpo ho sa illegal na droga, kriminalidad. Tinignan din ho natin yung side ho ng edukasyon, mga kabayan. Mr. Ex-President, kayo ho ay nagkulang ho dyan. Hindi ho ninyo nakita ho yung pangailangan ho ng ating mga kabayan. Ano nangyayari? Every enrollment, kung hindi lang bumabahaw, hindi lang bumabagyo, mga kaibigan, tiyak ho, nakasalampak na naman ho sa silong ng punong kahoy itong mga eskwela. Tiyak ho, kapag ganitong bumabagyo, tignan ho ninyo yung mga meron hong covered court. Nandyan ho sa covered court. Anong ginagawa? Divider. Divider lamang ho. Yung covered court nagiging 6 ho na classroom ho yan. 6 classrooms, yun ang ginagawa nila. At ang pagitan lamang ho, mga kaibigan, divider. Nagkakarinigan ko kung anong sinasabi ho ng teacher doon sa kabila. Naririnig ho ng eskwela doon sa kabila. Hindi niya alam kung alin ang susundin niya. Yung ba'y tinuturo sa kabila na dingding o itong tinuturo ng kanyang teacher. You cannot blame them. Sapagkat naririnig ho kung nagpost ho ng pananalita yung kanyang guro, yung guro naman ho doon sa kabila ang siya naririnig. So halo-halo. So anong matututuhan ho ng ating mga eskwela kapag ganyan ho? So dito, Mr. President BBM and Vice President Secretary Sara Duterte, pagkaisan ho ninyo ito ngayon. Sapagkat tiyak ho, kung hindi nyo sisimulan ngayon, kailan pa? Simulan ho ninyo ngayon, hindi bali ng magkaroon ng mga pagkaistorbo ngayon sapagkat hindi nagawa ng nakarang administrasyon Di kayo na ho magsakripisyo ngayon. By next enrollment, magiging maayos na. Meron na hong sapat na classrooms. Meron naman ho talaga tayong budget Kaya lamang ho, ang kalahati ho ay nauuwi lang talaga sa korupsyon. Magkano ang mapupunta dun sa kontraktor? Bago mapunta sa kontraktor nag-aawas na ho, magkano akin diyan? Ayan. Ganun kung kanino ahensya ipapasa kamay. Kung diretso sa Department of Education, from Department of Budget to Department of Education, pababadgetan ho yan. O kami nang bahala dyan. Kung sa Department of Education, talagang patutunayan matinuho ang ating DepEd Secretary. Siguro ay sayang na ho yung 4 o 5 classrooms na mapupunta ho sa korupsyon. Hindi ho ba? May tutudo ho yung budget, mga kaibigan. Talagang problema ho yan. So, sa ngayon ho, umaasa ho tayo, mga kabayan ko, na mabibigyan ho ng kaayusan ho yan. Yung siksikan na yan pagdating ho ng ganito hong
enrollment. Paano naman kasi? Tignan ho ninyo yung nangyari ho doon sa kwan. Sa pagbili ho ng laptop. DepEd din ho yan, ha? Sa classrooms, pinagkakakitaan na. Sa gadget, mga kaibigan, pinagkakakitaan na. Tingnan ho ninyo. Ilang bilyon yon? Mahigit 2 billion ho yun na kantidad ho ng para sa laptop, mga kaibigan. Sunod-sunod, mga kabayan ko, yung irregularidad na nagpuputukan, mga kaibigan, sa gobyerno. Sana nga ho, hindi ho matabunan. Huwag sana ho matabunan itong ginagawang investigasyon kaugnay ho dyan sa usaping overprice, mga kaibigan, doon sa laptop. Kasi na-discover ho ng COA, Commission on Audit, yung 399 pesos kada laptop. 58, ha? Almost 60,000 kada laptop. Bawat laptop ho yan, bawat laptop, ibibigay ho yan sa DepEd, mga kaibigan. Yung DepEd ho, ang siyang magbibigay naman ho sa kada guro. Magbibigay ka ng laptop, dapat it should be high-end. Mapag-iiwanan ho tayo kung low-end ang ibibigay ho natin, hindi ho ba? Yung presyo ho na 58,399, I presume na yung presyong yan, mga kabayan ko, it should be high-end. Kasi ganun ho ang presyo ang binigay ho, mga kaibigan ko, nung ma-discover ho, nagkakalaga ho lamang ho yan ng kalahati. Nasa 35,000 pesos ang bawat isa. Low-end ho yun, low-end. Yun ho yung ibinigay, mga kabayan. Pero ang presyo ay presyong high-end. Kita ho ninyo kung gaano kaloko. Yan ho yung yan ho yung, naalala ko na naman itong si Punyetang Sheila Marie Primicias dito sa lalawigan ng Pangasinan, yung siya ho, yung OIC SDS, Schools Division Superintendent, na ang dami hong kalukuhan, mga kaibigan. Andyan ho yung mga overpricing na sinasabi ho ng mga school principals. Andyan ho yung mga hindi ho makabuluhan na pinipilit na ibenta ho sa mga teachers and even sa mga eskwela. So, maraming kabuktutan, mga kabayan ko. Dito ho, mga kaibigan, ang dapat ho ay matukoy kung sino ho yung mga taong gobyerno na sangkot ho dito ho, mga kaibigan, sa pagbebenta ho ng laptop. Halagang 58,000 ang siningil sa gobyerno. Tapos ang i-dispose, ipamimigay ho sa DepEd, mga kaibigan, 35,000 lamang. So, corruption ho, mga kaibigan. Tapos hindi ka na makakarinig ng update ho dyan. Nagkabukuan pero wala hong makukulong. Ano yun? Ha? Nagkabukuhan pero walang makukulong. Ang laki ho, mga kabayan ko. 2.4 billion pesos ho ang ginastos ho ng gobyerno sa pagbili ho sa mga laptop ho, mga kaibigan. Dahil ho dito, naapektuhan, mga kaibigan, ang kredibilidad ng supplier ng mga laptop. Yung LDLA Marketing and Trading Incorporated. Umalma ho yan, mga kabayan ko, sa akusasyon na pinaburan daw sila ng procurement service ng Department of Budget and Management. Yun ho yung sinasabi. Ang sinasabi naman ho ng LDLA, sila daw ho yung lehitimo na nanalo. Kaya, ini-award sa LDLA yun hong proyekto, mga kaibigan, na pag-supply ho ng laptop. Nung panahon ho dito ni Primicias dyan sa Pangasinan, mga kaibigan ko, karamihan ho, mga kabayan, ang sinasabi ho, wala hong bidding na nangyayari. Kung meron mang bidding, mga kaibigan, nasa likod din ho nun, siya rin daw Ang lahat ng ito ay inopen ho natin sa himpapawid ho yan. And that is
subject for investigation up to now actually. Pero she was suspended by the Department of Education during the time of Secretary Leonor Briones, mga kabayan. Suspendido ho siya. Pinabayaan ho yan, mga kabayan ko, nung mga una pa. Pero nung natutukan ho natin yan at naibuyang-yang ho natin sa impapawid, yung mga dokumento, mga kaibigan, katibayan ho ng mga corruption, di tinanggal ho siya sa lalawigan ng Pangasinan. Sabi ko nga ho sa inyo, dinimanda ho niya ako. 2 counts of cyber libel sapagkat napanood daw ho sa online broadcast. Dinimanda ho niya ako. Hanggang ngayon ongoing ho yung hearing ho namin ho dyan. Tayo hindi ho tayo titigil, mga kabayan ko, na may labas ho yung katotohanan pagdating ho sa mga ganitong mga anomalya. Nariyan din ho, mga kaibigan, ng mga naging kliyente ho ng LDLA. Na sinasabing matino daw ho yung LDLA. Kliyente daw ho niya ang Mindanao State University, Department of Information and Communications, Technology, Department of Transportation, Department of Environment and Natural Resources. Ang sinasabi ho nila, hindi ho daw sila bagong kumpanya. Kaya lihitimo daw ho sila. So, ibig sabihin ho, yung prinocure ho, mga kaibigan, paano nangyari na 58,000? Pero lumabas ho yung gadget ho ay low-end, hindi ho high-end. Lumalabas ho ba, inaamin ba ng LDLA na kayo ang nangurap, kayo ang nanloko, LDLA? Kung sinasabi ho ninyo, lihitimo mo kayo at wala kayong kasabwat, ganun ho ba talaga ang presyo nun? Low-end, ang presyo ay high-end? Oh, come on. Ituro ho ninyo. Sinasabi ho ninyo, hindi kayo fly-by-night. Ituro ho ninyo. Sino ang utos sa inyo na presyong 35,000 lamang ho yung bawat laptop? May kickback dyan, may kickback. May tongpats. Sino-sino sa kanila? Sabihin ho ninyo, otherwise, kayo ang malilintikan sa LDLA. Tapon niya. Talaga nga naman, mauubusan ka ng pasensya kapag ganyan ho yung, ganyan ho itong mga damo ho Ano ho? Hindi ho natin may isisisi sa ating mga kababayan na manggalaiti ho sila dahil ho dyan sa kalukuhan ho, kabuktutan ho, mga kabayan. Mas pinaanghang, mas pinatapang, rapido, Alan Season.